Amen. Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, at sa pagkakataong ito, tayo ay muling makakapagpatuloy sa ating pag-aaral sa salita ng katotohanan. No? So, sorry, yesterday, hindi tayo nakapag-tackle ng isang paksa dahil nakapag-attend kami dyan sa anniversary ng Divisoria, no? Ng isang church. So, sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral ngayon, ay sandali lang po at ayusin ko lang itong aking so, ating lang natalakay sa nakaraan yung overview, no? O yung bird's eye view ng entire scripture. So today, magpapatuloy tayo sa isang topic na sabi nila it's controversial, pero titignan natin, ano? So mahirap pang magbigay ng komento, no, sa isang paksa kapag hindi natin ito lubos na naiintindihan. Ito ang madalas na aking nararanasan sa maikling panahon ng aking pagbabahagi sa salita ng Diyos. So, madalit salita, kapag ito ay hindi sang-ayon sa pananaw o doktrina, no, ng iba, gumagawa sila ng isang accusation o katawagan ang katulad ng hyper-dispensationalist, no, or hyper-dispensationalism. Ito ang malimit na accusation, ano, sa mga kapag ito ay hindi nakaayon yung doctrine na yon sa kanilang itinatag o kanilang sinusundan na doctrine sa kanilang simbahan. Kapag ang iyong method sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi ayon sa utos ni Pablo, by rightly dividing the word of truth, wala tayong biblical dispensational understanding. Yun ang lalabas doon dahil hindi natin alam ang dispensational, no? At madalas kapag narinig nila ang salitang dispensation sa iba, they automatically concluded as a doctrinal error. Yun ang magiging kalalabasan nila sa iba, no? Sa ibang mga denominational church, pag wala silang understanding about dispensationalism, ang tawag sa iyo is hyper-dispensational, no? So, without hesitate, sasabihin nila, you are teaching other doctrine. Ayon sa sulat ni Pablo, sa mga taga-Galatia, kung mayroong nagtuturo liban sa ebanghelyong itinuturo ni Pablo, sila'y sumpain. Ang sabi ni Pablo, no? So, sa mga taga-Galatia. So, parang napakabigat na salita, no? Or, accursed them, sabi niya eh. Our gospel of salvation today, no? Ang ating ebanghelyo sa panahon natin ay ang ginawa ni Jesus doon sa krus. Yun ang ating ebanghelyo. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ngayon, kung may mga nangangaral na nais magdagdag sa ebanghelyong ito to protect something na sila to protect something, no? Sila ang tinutukoy ni Pablo.
Curse them, ang sabi niya. So, alam naman natin kung ano ba yung ebanghelyo sa panahon natin ngayon, di ba? That is the gospel that preached by Paul. Yung death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yun ang tanging ebanghelyo na ipinangangaral natin at ating tinanggap. So, some Christians who don't understand biblical dispensationalism ay natatakot sila dahil dahil sa iba hinahatulan itong isang maling aral ng ibang mga leaders o tagapagturo. Ito yung malimit na nakikita nila kapag they are not dispensationalism o hindi sila biblical dispensationalism. So sa kabila na wala silang idea patungkol sa biblical approach na if they claim ikaw ay nagtuturo ng maling aral kahit hindi ito napapatunayan o batay sa salita ng Diyos, kahit hindi ikaw ay akusahan na kahit hindi ito biblical, supported by the biblical yung biblical text, So ang iba namang estudyante marahil ay lubos na nagtitiwala sa kanilang guro. That they are certified or graduated from well-known school of theology. Merong mga ganung they are nagre-rely na lang sila sa sinasabi ng kanilang mga tagapagturo. So ang aking guro, siya ay nagtapos sa isang well-known school of theology. So, siyempre, malaki ang kanyang paggalang doon, di ba? So, kanilang tatanggapin yon. So, kahit ang isang tagapakinig or ang mangyayari noon, nawawala na yung kasipagan upang suriin ang kanilang tinatanggap na aral, yung kanilang turo na kanilang tinatanggap. So, kung ito ba ay naaayon o hindi sa salita ng Diyos, labi silang naniniwala dahil yung turo sa kanila ng kanilang guro. So, of course, kapag malaki ang tiwala mo sa isang tagapagturo, kahit hindi mo natitignan yung Biblia, usually ganun lang nangyayari sa atin. Dapat suriin natin, tignan natin, buksan natin kung ano ba yung sinasabi ng ating banal na kasulatan. Iyon ang tamang pag-aaral. After na tayo ay nag-aaral, after na ikaw ay nakinig ng mga ibang mensahe, just jot down and then try it, o suriin mo, itest mo kung ano ba yung sinasabi ng Bible. Para sa akin, kung sinasabi nila ang hyper dispensation is wrong, kung ito ay mali, I will probably agree. Agree ako sa kanila na nagsasabi na hyper dispensation. Bakit? Dahil walang hyper pagdating sa Diyos at ating makikita today. We will see it today, So, ang dispensationalism ay hindi isang bagong katuruan. Hindi bago ito, Ito ay pangyayari maging sa Garden of Eden, or even before the time of creation. Dispensation was also mentioned 4 times in your scriptures. 4 na beses na mention sa iyong banal na kasulatan, itong dispensation, Ito ay isang biblical doctrine at ako ay naniniwala na ang lahat ng tao ay dispensationalist. Every man who believe in the Word of God, every man who believe in the Word of God ay isang dispensationalist. Marahil lang iba sasabihin nila, hindi ako dispensationalist dahil wala silang idea patungkol dito, So, ngayon, kung hindi ka isang dispensationalist, ipakita mo ang iyong ebidensya na ikaw ay naghahandog, Pakita mo sa panahon natin na ikaw ay naghahandog ng mga hayop as required by the law para sa iyong kasalanan. So, today, marahil meron, Pero usually, dahil alam na yung tao, mulat ng kanilang kaisipan, dahil wala kang makikita na sila ay naghahandog, If they are sacrificed na mga hayop, nagsasakripisyo sila ng mga hayop, masasabi nga natin sila ay hindi dispensationalist. But today, nowadays, wala kang makikita na
wala kang ebidensya na sila nga ay naghahandog in this present time. Wala kang makikita. Baka ang sagot mo sa akin ay hindi mo na ginagawa ang bagay na ito na ikaw ay nagsasacrifice today. Exactly, that's the right. That's the right, no? Dahil ito ay isang dispensation, or panahong hindi para sa iyo at sa akin, no? Or itong bagay na ito na paghahandog ay ito ay hindi para sa body of Christ, no? Hindi na sa panahon natin ngayon. So, kaya lahat ng tao na naniniwala sa Biblia, lahat sila ay dispensationalist, no? Dispensational Bible teachers, no? Marami tayong mga sikat na dispensational Bible teachers. Marami yan. Meron akong mga paborito rito, no? Like Scofield, si Clarence Larkin. Si Clarence Larkin, ito yung paborito kong dispensationalist before, no? So ngayon, hindi na ba? Hindi. Sa ngayon, marami akong natutunan tungkol about the about the rightly dividing the word of truth, the larger book of dispensation tungkol kay Larkin. So, nabasa ko mga yon, no? Ang mga taong ito ay popular, no? Popular pagdating sa dispensational understanding sa salita ng Diyos. So, another great man, no, na si J.C. O'Hare, pagdating sa dispensational view, ay tanggap ng karamihan, ano? Almost dispensationalist in this present time, tanggap nila na siya ay higit na kilala kaysa kay Scofield and Larkin. So, ang ating titignan ngayon ay isang pananaw about dispensationalism referring to biblical dispensation, no? Or biblical dispensationalism. Ito ay batay sa turo ni Pablo, no, bilang apostol sa mga Gentiles, bilang ating apostol. So, makikita natin ngayon bakit ko naistalakayin yung hyper-dispensationalism. Dahil yun ang accusation ng maraming dispensationalist. Kung hindi ka naaayon sa kanilang tinatayuang dispensational pattern, ikaw ay hyper-dispensational. So we will try it in Scripture, no? Titingnan natin kung ano yung biblical dispensationalism kay understanding ni Paul about this. So sabi niya rito, kung makikita lamang natin, ano? Kung makikita lamang natin ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat, ano? Ayon sa kanyang mga sulat, magkakaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa. Malinaw na understanding. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 7, sabi niya dito, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Di ba napakaliwanag ang sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat kay Timoteo? Sabi niya, consider what I say. Ano ba yung what I say? Yung mga sinulat ni Apostol Paul from Romans to Philemon, no? Ang sabi niya, and the Lord give thee understanding. Bibigyan ka ng kaunawaan ng Diyos. Saan? In all things, sabi niya. Dito pa lang sa talatang ito, kung ating isasaalang-alang ang sulat o sinabi ni Pablo, tayo ay bibigyan ng kaunawaan ng Diyos, no? Subalit ang problema sa Kristyanismo nowadays, ang salita ng Diyos ay iniisip nila. Ito yung dito yung kumbaga sa trapiko, ito yung bottleneck kung minsan nangyayari sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, no? Ang iniisip nila, ang lahat ay nauukol sa kanila. There are 66 books in the scriptures, total, no? Ang iniisip ng marami na yung lahat na yon ay patungkol sa kanila, no? Patungkol sa personal nilang buhay. Hindi pwedeng mangyari yun, ano? Dahil hindi lamang ikaw at ako ang kausap ng Diyos sa kanyang mga salita. Remember sa ating pag-aaral, there are many dispensations, no? Pag sinabi nating dispensations, yung panahon na ang Diyos ay nakipag-deal sa tao. So iba-ibang klase yan, ano? From Old Testament, in time past, at present sa ating panahon, and in future. Iba ang dealing ng Diyos, no? Iba ang dealing ng Diyos. Yung dealing ng Diyos sa Israel, hindi niya dealing sa atin. They are under the law, we are under grace. We are not under the law. So, by the time na ang Diyos kukunin na yung
magkakaroon ng pagkuha o rapture sa church, doon magsisimula ulit yung sa ating mga pag-aaral, no, makikita natin yung previously. So tandaan natin, may kinakausap ang Diyos sa nakaraan, ano, at hindi ito nakalaan para sa ating panahon, para gamitin ng mga pangako niya sa ibang tao. So, no, meron siyang paraan sa mga nakaraan, ano. Ang tawag dito ay, pag ginagamit natin yung mga bagay na yon, merong tawag dito, no, handling the word of God deceitfully, no. Ito yung isang hindi parang, ano, talagang ito ay isang pandaraya, no, sa paghawak ng salita ng Diyos, o isang pagnanakaw. Pagka yung something na hindi para sa iyo at kinuha mo, kinlaim mo at gagamitin mo para sa iyo as a doctrine, ito ay mishandling yon, ano, in the word of God. Imagine, ano, wala itong pagkakaiba na kukunin mo ang isang sulat sa mailbox na hindi naman sa iyo, di ba? Merong mailbox diyan, merong illustration diyan sa isang malaking building, that merong mailbox doon at maraming sulat doon. Hindi naman lahat sa iyo 'yon. Kukunin mo lang ang sa iyo. Pwede bang pagdating ng isang postman, pagdating ng isang postman sa iyo, no, dadampot na lang basta sa kanyang dalang sulat sa bag niya. Dati yung mga postman may dala-dalang bag. Maraming sulat 'yan sa kanyang bag, no? At hindi ang tanong ko rito, hindi titignan ng may-ari ang sulat at ibibigay sa iyo? Tatanggapin mo ba na 'yon? Para bang pagdating niya sa iyo, kukuha na siya ng isang sulat at ibibigay sa iyo, hindi tinitignan yung address o ang pangalan kung kanino yung sulat na 'yon? Ganito ang nangyayari sa ating panahon pagdating sa salita ng Diyos, no? Walang consideration kung kanino ba ito naka-address. No? Sa isip ng karamihan, lahat ng nakasulat sa Biblia ay nauukol para sa kanya. Hindi 'yun ang tamang right division ng scripture, no? Hindi 'yun ang tamang tayo ay dispensational, no? Sa ating turo, no? Halimbawa, no, sa James chapter 1 verse 1, sana meron kayong mga Biblia. Pag napanood niyo ito, meron kayong Bible at tignan niyo yung mga verses nating sasabihin at inyong isusulat, ano, pag-aralan niyo pagkatapos na natapos itong topic na ito ng ating paksa. So halimbawa sa James chapter 1 verse 1, tignan niyo ito. James, ang sabi ni James, ang sumulat ng Book of James, si James, ayan nakalagay ang pangalan niya sa unang talata, ano, a servant of God of the Lord Jesus Christ. Saan? To the 12 tribes. Tayo ba isa sa 12 tribo ng Israel? Hindi, no? To the 12 tribes which are scattered abroad. We are not scattered abroad. Yung mga scattered abroad in Scripture na sinasabi rito, those people or those Jewish believers na dahil sa persecution during their time, no? During their time, sila ay na-scattered abroad. We are not scattered abroad. And in fact, itong address nung James, ang sulat ni James sa mga 12 lipi ni Israel, no? Maraming nagsasabi na sila ay naniniwala sa Biblia. Ito, no? Maraming naniniwala na sila ay naniniwala sa Biblia. Ang tanong, no? Ito. Pero hindi nila tinatanggap ng marami kung ano yung nakasulat sa pahina. Katulad dito, itong verse na nabasa natin. Ito palang verse na ito, marami yan, ano? Hindi nila tinatanggap yan. Hindi nila tinatanggap itong kung ano yung nababasa nila on the page. Hindi naman sa atin yun eh. It was written to the 12 tribes for the 12 tribes of Israel. Ngayon, ang ibang Kristiyano, kapag nabasa nila itong sulat ni James, pag nabasa nila yung sulat na yun kay James, wala man lang consideration, ano, kung kanino niya ito sinulat, no? Malimit kinukuha ito and trying, ano, to superimpose in the body of Christ. Ang mga Jewish people, Jewish believers, it is a separate entity, no, sa body of Christ.
Tandaan natin yan, ang Israel's program, sila ay binigyan ng ibang ibang programa para sa ang Diyos, binigyan sila ng ibang programa, which is they are under the law, no? Samantalang tayo, hindi tayo under the law, under grace. Hindi tayo binigyan ng kautusan, kundi ang ating kaligtasan ngayon ay tanging pananampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Siya ay namatay, inilibing, subalit sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Lahat ng tao na sumampalataya doon, sila ay maligtas, no? Wala kang gagawin kundi pananampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kahit sino pa, no? Yun ang tinuturo ng Bible, no? Now, in this modern day, many dispensationalist believers, pag sinabi nating dispensationalist, sabi ko na nga sa inyo, sa ating panimula, lahat tayo ay dispensationalist. Hindi lang matanggap ng iba. The Bible is divided into these dispensations, no? Maraming naniniwala na ang entire scripture, it is divided into 9 dispensations. Ito'y tanggap ng marami, no? Ang pinag-aaralan natin dito, kung bakit ko dinidiscuss ito ngayon, tinitignan natin yung accusation nila that personally, tawag sa akin ay hyper-dispensationalist. So, let us try and test. Siyempre, ang ating gagamitin ay ang salita ng Diyos. Ano? So, there are 9 dispensationalists according to well-known dispensationalists. No? Halimbawa, yung number 1, innocent dispensation, conscience dispensation, human government, ano? Yung promise, yung law, yung grace, tribulation period, the millennial kingdom, no? And the fullness of time. Ito yung tinatawag nating sa loob ng time. Pag sinabi nating, ako, nilagyan ko ng pangalan nito, no? Time capsule. Minsan may nagtanong sa akin, ano ba yung time capsule? Saan mo makikita sa Biblia yung time capsule? Ginamit ko lang yung time capsule as a illustration. We are in a time capsule. From the beginning, ang Diyos ay nagkaroon ng creation and it will end at the fullness of time. Nanduroon tayo, no? Creation and the fullness of time. So, nasa loob tayo ng time capsule. So, pag dumating yung fullness of time, wala na yung time. So, ano ngayon yon? So, eternal na yon, no? So, inside the time, or what they call, sabi ko nga, time capsule, from creation to the fullness of time. There are 9 dispensations according to these modern dispensationalist believers, no? Sa mga mananampalataya in this present time. Ito ang tinatanggap ng karamihang dispensationalist sa panahon natin ngayon. They have 9 dispensations. So, sabi ko nga, bakit ko tinatalakay? Ngayon, titignan natin, no? Upang ikaw ay maging hyper-dispensationalist. Upang ikaw ay maging hyper-dispensationalist, kailangan mong lampasan, ano? Itong 8 o 9 na dispensation na to, no? Tama ba ako sa aking analysis? Is a simple analysis, no? Ang kanila 9 dispensationalists. So ngayon, titignan natin ngayon what is biblical dispensational, ano? Ngayon itong unang 3 innocence, ano? May 3 unang dispensation na aking binanggit, yung innocence, conscience, and human government ay mga gawa-gawa lamang. Ito yung mga pangalan na gawa-gawa lamang o title, gawa ng tao, no? At inilagay para maging bahagi ng kanilang dispensational pattern. Of course, lahat ng mga, kahit sino pang mga denominational churches, mayroon silang mga sinusundan. Mayroon silang mga pattern sa kanilang spiritual o statement of faith. Mayroon silang ganung bagay, no? Subalit, this is not assigned by the Word of God. Hindi mo makikita ni Scripture. Yung innocence, yung tinatawag nilang itong conscience, ano pa yung isa? Yung human government. Ito ay hindi makikita sa Biblia, no? It is man-made, no? To protect something, to fit in their
dispensational pattern. Today, ang ating gagawin ay gagamitin natin ng isang biblical way of interpretation. Kung ano ang itinuturo ni Apostle Paul ayon sa kanyang mga sulat. Si Paul, meron siyang sulat. From Romans to Philemon, si Paul, meron siyang mayroon siyang paliwanag about the dispensational, biblical dispensational. So, bago natin bigyan ng consideration kung ano ang sinasabi ng tao, let us consider first ang sinasabi o sinasabi nga ni Pablo, dahil maraming katuruan, madalas ginagawa lamang ng tao. Totoo to, ginagawa lang ng tao to fit in their pattern of doctrine. So, para hindi tayo maligaw sa mga pag-aaral natin, even me ako, nagtuturo ako, para hindi ka maligaw, tingnan mo yung sinasabi ng isang guro and then based on scripture. Saan ba talaga yung basis? In scripture, of course. Pag wala sa scripture, so isang hint na yon na paano mo paniniwalaan sa kanyang itinuturo. Ayon sa dispensational understanding ni Pablo sa salita ng Diyos, ito ay may tatlong bahagi. Mayroong tatlong bahagi na ating natunghayan sa nakaraan. Ito yung kanyang dispensational, yung pagkabalangkas ng kanyang dispensation. Si Pablo ay meron siyang in time past, but now, and ages to come. Anong ibig sabihin nun? Sa nakaraan, in this present time, and ages to come. Sa mga dumarating na mga panahon. Sa tatlong panahon na to, dito isinalalay ni Pablo ang kanyang biblical understanding at hindi na kailangan hindi na kailangan paligoy-ligoy at lumihis sa simpleng turo nito sa paghati sa salita ng katotohanan. Kung ano yung sinabi ng banal na kasulatan, yun na, Kung ano ba yung nakasulat doon, yun ang ating paniwalaan. Hindi yung merong mga bagay na idinaragdag ng tao at para mag-fit lang sa kanilang yung pattern ng kanilang dispensation. So, alam natin kapag tayo ay nasa panahon nakaraan, kapag tayo nasa panahon na nakaraan or in time past, ang diling ng Diyos sa tao sa pagtutuli at hindi pagtutuli. Dalawang grupo na yon. Sa panahon ngayon, in time past, mayroong dalawang grupo. Ang Diyos ay nakapag-deal lamang sa mga circumcised people. Ito yung mga, sino ito? Ito yung mga Hudyo, At ang blessing ng mga Gentiles people o yung mga heathen ay kung ano ang gagawin niya sa kung anong gagawin ng mga heathen people o yung mga Gentiles people sa mga Jewish, o sa Israel, ay mayroong distinction sila. Mayroong distinction. Sa panahon na yon, in time past, mayroong distinction. Yung circumcision at saka uncircumcision. Pag sinabing circumcision, ito yung mga Jewish people. Pag hindi sila tuli, they are uncircumcised, ito yung mga Gentiles people. Ito yung mga heathen, Ang tawag sila sa kanila heathen. So, alam natin tayo ay nasa nakaraan pa in time past, So, pagka may distinction, ang ibig kong sabihin, tayo, o ang ating binabasa, ito ay sa nakaraan pa. Ating napag-aralan sa nakaraang topic, kapag ang distinction na ito, o pagkaiba ng dalawang grupo na ito, ay wala na. Wala na yung distinction. Kapag wala na yung distinction, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Isa na lang, O wala nang pagkakaiba. Ang ibig sabihin, pagka wala na yung pagkakaiba ng dalawang grupo na ito, ang ibig sabihin, yung middle wall of partition between them, ay wala na, Ibig sabihin, dito natin malalaman, ang isang bagong panahon, na ang dealing ng Diyos sa tao ay mayroon ng pagbabago. In the past, God is dealing to Israel only. He's dealing to Israel only. Wala siyang dealing sa mga Gentiles people. Pinili niya ang bansang Israel, they circumcised them as a testimony
sa mga Gentiles people. Ang sabi ni Diyos kay Abraham, I will bless them that bless thee, sabi niya. So that means, ang pangako ng Diyos in time past sa mga hidden people, kung i-bless mo ang Israel, i-bless ka ng Diyos through them. Yun ang dealing ng Diyos sa mga Gentiles. Actually, he is not dealing to Gentiles people. He is dealing exclusively to Israel. No? So, ngayon, sapagkat wala ng pagkakaiba or difference between these two entities, nang dumating yung panahon ng but now, nawala na yung distinction. No? But now, sabi niya, tignan nyo sa Ephesians chapter 2, chapter 3. Chapter 2. Nawala na yung distinction, ano? So ito yung period may nais akong titignan, no? Titignan natin, ano? So, in Colossians chapter 17 verse 18, tignan niyo yung scripture. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, no? That in all things he might have the preeminence, no? Ayon sa talatang ito, pansinin niyo yung verse 18. Jesus Christ is the head of the body, the church. Hindi natin ipinangangaral si Kristo ayon sa laman, no? In the flesh. Hindi natin pinapangaral natin. Ano ba yung pinapangaral natin tungkol kay Kristo? Kundi ayon sa kanyang resurrected head of the body of Christ, the church, no? Ayon sa talatang ito. So ano ba ang church na tinutukoy dito? Ito, dito nagkakaroon ng mga sa mga dispensationalists. Ang lalabas pagka hindi nila makita itong hindi fit sa kanilang pattern, they will call you as an hyper dispensationalist. So ngayon, tignan natin ano ba ang church na tinutukoy dito, no? Acts chapter 7 verse 37 and 38. 37. This is that Moses, which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me. God raised up unto me brethren, like unto me. Him shall ye hear. In verse 38, tingnan nyo yung masinsinan yung verse 38. This is he, sabi niya, that was in the church in the wilderness, with the angel which spake to him in the Mount Sinai, no? And with our fathers, who received the lively oracles to give unto us. Ayon sa talatang 38, there is a church in the wilderness, in the time of Moses, no? Ito yung group na tinawag or called out to follow Moses. To follow Moses. Take note. Yung mga lumabas sila sa Egypt, they were called church in the wilderness. Sila ay called out assembly na tinawag, sinundan si Moses, ano? So ngayon, ang tanong ko dito, si Jesus Christ ba is the resurrected head of this church na tinutukoy sa panahon ni Moses? Inuulit ko. Si Jesus Christ ba is the resurrected head of this church na tinutukoy sa panahon ni Moses? Hindi ito pwedeng mangyari, no? Na ang tinutukoy ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 18 ay pareho. Hindi pwedeng mangyari yun, ano? In Matthew chapter 16, ito dito maraming mga bagay na tanong dito. Mayroon ding church na sinasabing the kingdom church. Ito hindi tinatanggap ng marami ito, no? Verse 18, ang sabi niya, and I say also unto thee that thou art Peter. Ang sabi ng marami, si Peter daw ang the first member of the body of Christ. Ito yung kiniklaim nila, no? And upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This church was existed after the Holy Spirit came down
Saan? In the book of Acts, bilang katuparan sa Day of Pentecost in Acts chapter 2. Ito yung tinutukoy ni Lord dito. He is not dealing with, tandaan natin, si Jesus Christ, ang ating Panginoon, He is not dealing with the Gentiles, no? At kung basahin niyo yung the book of Acts, yung 12 disciples, they are always going to sa mga Hudyo, no? But that time, dahil ito ay transition period, yung buong Acts, mayroong mga sa pangangaral ng mga 12 disciples, mayroong mga Gentiles na kakilala, but they are not part of the body of Christ. So, this is the church na, saan ba tayo? In Acts chapter 2, this is the church na sinasabi ni Jesus, maging ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipagnaig laban sa kanya. Ngayon, sa Acts chapter 7, itong church na ito, this church was interrupted o nagambala dahil ang prophetic program or the program for Israel ay pasamantalang natigil. Temporarily postponed. Yung programa ng Diyos para sa bansang Israel. Dahil hindi nila accept si Jesus Christ. Hindi nila in-accept, no? Hindi sila nagsisi, no? Subalit, ang pintuan ng Hades ay hindi makapanay against the church. Against the church. Ito ay pasamantala lamang na postpone and it will resume, no? Pag kinuha na ng ating Panginoong Yesus, His body on earth, rapture. And then it will proceed 7 years tribulation. It will proceed again the program for Israel, no? They will be, yung lahat ng hindi nasunod. Next time I will topic New Testament, ano, and the covenant. But wag hindi para hindi ma-preempt. So, ang nangyari, na-postpone 'yon, ano? The first covenant, it was failed. So, binigyan sila ng bagong covenant. So, ngayon, iba na yung ibinigay sa kanila. So, lahat ng mga kautusan na yan, gagawin ulit, ano? In full operation, ano? After the church, irarapture ng Panginoon. So, kukunin niya para alam na natin, ano? Kasi pag yung dogma, pag nakita lang gumamit ka ng Trinity o gumamit ka ng church, tatanungin ka about saan mo makikita yan, no? So, sana naman, let's try to understand, ano, at magkaroon tayo ng open mind, no? So balit ito ay yung sa Matthew 16, it was fulfilled in Acts chapter 2. That is not the body of Christ. Si Jesus Christ, tandaan natin, na para hindi tayo nalilito pagka nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, is dealing to Israel. He is not dealing, no? That time he is not dealing to the body of Christ. He is not dealing to the Gentiles, no? He is dealing. Sorry for interruption, no? Naputol ang aking internet. So, ang nagkaroon lang ng pagbabago yan nung in-reveal yung isang entity which is secret, no? Kay Apostle Paul later after siya inaligtas. So, subalit ito ay nahinto when Israel was full, no? Nang nahulog ang bansang Israel after they finally rejected the Holy Spirit in Acts chapter 7 verse 51. At pinatay nila si Esteban, no? Si Esteban pinatay nila doon. At si Pablo o si Saul, isa sa mga pangunahing karakter, no, na persecuting si Esteban, ano, si Stephen, ano. Tandaan natin that this kingdom church, no, will resume again pagkatapos na ang body of Christ ay kukunin no, ng ating Panginoong Jesus, no, bago magsimula ang panahon ng kapighatian, ano. Kailangan nating tandaan, while this church in Acts chapter 1 to 7 is existed, merong middle wall of partition. Tandaan niyo yung middle wall of partition. Ano ba yung middle wall of partition? Para magkaroon
tayo ng konting baka saka ibang kapatid o makakapanood nito. Yung middle wall of partition, pag present yon, ibig sabihin may separation yon from circumcision to uncircumcision, ano? Yung mga tuli at hindi tuli, they are separated. Kasi ang layunin ng ating Panginoong Yesus, pumunta sila sa mga Hudyo, to the lordship of the house of Israel. Hindi niya consider yung Gentiles people dahil merong separadong programa ang Diyos para sa kanila, no? But the prevailing condition that time, nang isinugo na ating Panginoong Jesus 2 by 2 yung mga 12 disciples, there is a different program for Israel exclusively. So, these circumcised people, nung namatay ang ating Panginoong Jesus, magpatuloy yan sa Acts chapter 1 to 7, pumupunta sila sa mga Jews only, no? Pumupunta sila, even in Acts chapter 14, basahin the whole chapter, ang pinupuntahan pa ng mga 12 disciples during those days, ang mga Jewish, ang mga Hudyo, no? Hindi sila pumupunta. So, actually, si Pablo lang talaga sa kanya, ibinigay yung apostleship, no? Or ang ministry niya ay ang mga hidden people, yung mga Gentiles people. So, merong partition. Pagka nakita nyo yung wall of partition o the middle wall of partition in your scripture, it means wala pa yung body of Christ. Bakit? Ang tanong doon, bakit? Dahil kapag ang middle wall of partition is in between them, there is no existence of the body of Christ. Dahil ang composition o ang entity ng body of Christ, ito ay composed of believing Jews and believing Gentiles. Ibig sabihin, kaya basahin mo yung Ephesians chapter 3, fellowship into one body. Eh sino ba, ano ba yun ang mystery of the fellowship into one body. Alin ba yun? Jesus Christ, no? Yung body, which is the body of Christ, composed of believing Jews and believing Gentiles. From there, wala na yung middle wall of partition. After na ang bansang Israel ay nahulog, no? Pagkatapos nito, mayroong church na isinilang in the book of Acts. Later, after Saul, or tinawag na Pablo, got saved. No? Meron tayong church in the wilderness, yung church in Jerusalem, yung sinabi ni upon this rock I will build my church. So, ngayon, meron pa tayong bagong church na nung siya ay naging apostol sa mga hentil. Sino yon? Si Pablo, no? Kaya ating mababasa sa Colossians chapter 1. Sa chapter 1, si Kristo ang ulo ng iglesia, yung the church. So in Ephesians chapter 2 verse 13 to 14, bulitin ko, no? Ephesians chapter 2 verses 13 to 14, but now, so natapos na yung sa chapter 2 verse 2, yung in time past, ang sabi niya in time past. Dito sabi niya in verse 13, but now in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who had made both one. Ano yung who had made both one? Jews and Gentiles, no? And had broken down, sabi niya, and had broken down the middle wall of partition between us. Tinanggal na niya, sabi niya, yung middle wall of partition between us, Jews and Gentiles, no? Referring sa kanila, no? Kaya nga, kapag nakita natin ang salitang church in your scripture, pag nakita natin yon, ewan ko sa iba, no? Hindi ibig sabihin ay iisa lamang, no? Iisa lamang. Hindi, no? Hindi po pwedeng iisa lamang. Mayroong pagkakaiba ang church na tinutukoy ni Pablo sa ibang church in the scripture. Church in the wilderness, church in Jerusalem, itong church na kanyang inireveal ni Jesus Christ. Tandaan natin, yung church, the body of Christ, it was mystery. Walang nakaalam. Even the minor and major prophets, hindi nakita yung church, the body of Christ. It was secret. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 3, ano sabi niya doon? It was hidden God. Since
the foundation of the world. From the beginning, it was hid. So pag sinabi niyang hid, it's a mystery, walang nakakalam. But inireveal niya ito kay Saul after he got saved. Pagkatapos na siya maligtas. In 15, Ephesians chapter 2 verse 15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Tingnan nyo, these people, these Jewish people, they are under the law. Tinanggal ng Diyos yun, Panginoon, for to make in himself of twain one new man. Yung human, which is the body of Christ, so making peace. So, by the way, this one new man, as I said, na ay malalaman natin na the church is not the bride of Christ. Makita niyo sa verse natin. Minsan hindi naman natin kasi masyadong pinapansin Balikan natin, Balikan natin. For to make in himself of twain, sino yan? One new man, which is the body of Christ. Yung body of Christ, that is one new man, not one new woman, Hindi pwedeng siyang maging bride. So meron tayong tatalakayin dyan, pero ayaw kong talakayin yung the bride of Christ. But definitely, it is not the church na kiniklaim ng iba, So, anyway, that is their point of view. Yun ang kanilang nakikita. Pero according to the scripture, kinakailangan pag sinasabi mo, sinasabi natin sa ating pag-aaral, kinakailangan, it must be di mabigkas yung supported, by the scripture, yung ating sinasabi, So hindi female, a man, The bride of Christ is a female. That is Israel, Is the bride of Christ. So, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Having abolished, having slain the enmity thereby. Ito yung tinutukoy ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 18. Christ is the head of the body, the church, which is made of Jews and Gentiles. Today, ang ating kaligtasan ay batay sa tinapos na gawain ni Kristo, wala nang distinction, Walang pili-pili, And God is no respecter of persons in this present time. Since the body of Christ, or the mystery of the fellowship revealed to Paul. Since then, wala nang ang Diyos, hindi na siya he is not a respecter of person, So, in 17, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Verse 18, for through him we both have access by one Spirit unto the Father. So, nagdi-discuss lang muna tayo, hintayin natin, kung sino ba yung hyper-dispensationalist based on our scripture. So, ating tinatalakay, pero para bang pagbabalik-aral, para magkaroon tayo ng point of view about sa ating pag-aaral. Sa Romans chapter 10 verse 12, dito niya sinabi na there is no difference between the Jews and the Gentiles, o Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him. Pagkatapos na kukunin ni Jesus ang kanyang body, which is the church, ibabalik ng Diyos ang kanyang dating pakikutungo sa programa niya sa bansang Israel. As I said before, while ago, ito yung fulfillment ng kingdom program. Now, within these threefold divisions of time past, yung but now and ages to come, ang Diyos through Paul ay ipapakita niya ang 5 dispensations. 5 dispensations, within these 3 divisions of times. Yung kanina, 5. Mayroong pang innocence, mayroong conscience, mayroong, ano ba yung, yung government, tawag dito, human government, promise, law, grace, tribulation, yung kingdom, millennial kingdom, fullness of time. To others, there are 9 dispensations na kanilang kiniklaim. Even Larkin, sabi ko nga sa inyo, isa yung favorito kong dispensationalist before, Pero ibig sabihin ng taong ito,
malaking bagay sa aking pag-aaral na siya ay natuto ako how to rightly divide the Word of God. So, lahat naman na naging pastors ko may contribution sa buhay natin Hindi ko naman nilelas na ibig ba sabihin na walang contribution. No, even the first pastors na aking nakilala na masasabi natin na minahal natin sila. Sila ang nagturo sa atin, no? So, ibig sabihin na hindi natin kasi sa ating pag-aaral kung minsan, they are accusing. Akala nila nahiwalay ka na, no? Lahat tayo ay nag-aaral sa salita ng Diyos, kapatid. Sa mga makakarinig nito. Hindi ibig sabihin na may nakita ka at sila ay may nakita rin. Ang pag-aaral is sharing, study to show thyself approved unto God. Ang utos ng ating apostol is to study the Word of God. Hindi naman competition, hindi naman conflict. Study to show thyself approved. Approved. Ibig sabihin lang approved na hindi tayo magiging kayaya, no? Paano tayo magiging approved? By rightly dividing the word of truth. That is biblical and it is written in the page of your scripture. Bakit mo ang tawag dito? Bakit ba natin i-debate pa ito samantalang ito na yung sinasabi niya, no? Kaya lang, when it comes to rightly dividing, hindi nagkakaroon na ng pagkakaiba katulad dito. So, ang kanilang hinahawakan, it is 9 dispensations, no? So, ating titignan ngayon itong biblical view of dispensationalism. Siyempre, lagi tayong nagbe-base in scripture, no? Lahat naman tayo, lagi naman nating sinasabi yung ganon. Lahat tayo. Ating natatalakay sa nakaraan, a dispensation, a dispensation is a set of instructions na ibinigay ng Diyos upang ito ay susundin, sa pinagbigyan, sa takdang panahon. Kung kanino ibinigay, Tandaan natin, in between the two dispensation, there is a transition period. So, kung approach nyo ay naiba, just listen and then leave it. Kung hindi mo matanggap, then you can proceed with your own view, o yung point of view. So, there are two dispensations, There is a in between, transition, period. There is a transition period, And ibig sabihin nito ay paglilipat ng patapos na panahon sa parating na panahon or dispensation. Ito yung overlapping, Kumbaga sa engineering term, yung dalawang bar, nagkakaroon ng overlapping with 50 meter, 0.50 meter, 50. Yun ang overlapping na tinatawag, between two dispensations. Sa aking experience sa pagbabahagi ng katotohanan ito, mayroong mga tao nga ayaw makita ang bagay na ito. Para sa akin, kung ayaw nilang tanggapin ang bagay na ito, I just want it to share to them, Even sa inyo, kapatid, at sa mga magbubukas pa sa topic natin na ito, Actually, there is an average of 500 nagbubukas dito. Hindi ko alam kung ilan yung nagtatapos ng mga messages na ito dahil minsan hindi naman tayo kayang pagtiyagahan, kasi alam mo naman hindi naman talaga tayong tawag dito public speaker. Sabi nga sa akin ako daw ay paputol-putol, yung anyway, hindi naman mahalaga para sa akin 'yon. I just want to share, sa mga taong may bukas na kaisipan. So now let us see the biblical dispensationalism, Biblical dispensationalism according to Paul, not according to man, Kung ano yung pattern nila, yung dispensational pattern na ginawa nila, okay lang, But let us see what the scripture said, Ayon sa modern day Christianity, there are 9 dispensations or other 7 or 8, accepted by many.
from the Garden of Eden, innocence, dispensation to the fullness of time. No? Ngayon, titignan natin based sa liwanag ng salita ng Diyos kung sino ang hyper-dispensationalism o yung hyper-dispensationalist na sinasabi ng marami. So, Romans chapter 5, verse 12. So, tingnan nyo yung Biblia. Kung wala kayong Biblia, just write it in your notes. No? Romans chapter 5, verse 12. Babasahin ko sa aking kopya. No? Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin. And so that passed upon all men, for that all have sinned. So, ngayon, may tanong dito, no? Sino ang taong tinutukoy dito sa talatang ito? Si Adam, hindi ba? Si Adam. Titignan natin ang biblical dispensation according to Pablo, no? According to Paul. Now, verse 13. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. O, konting busi sila, no? Ang salitang until, dito ay basihan sa panahon, no? Basihan sa panahon yan. Hanggang sa kautusan, ano? Ang sabi sa talata, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Walang ibinibilang na kasalanan kung walang kautusan, ano? Actually, ano yung sinasabi sa ibang talata? For the law is the knowledge of sin, di ba? Hindi natin bibigyang details ang bagay na ito. Nais ko lang makita natin ang sinasabi ng Biblia. Sin is not imputed, no? When there is no law. Sin is not imputed. Kumbaga, hindi ipinapatong yung kasalanan, inilagay dahil nung wala pa yung kautusan. Sa panahon natin ngayon, we are under grace, not under the law. Not under the law. Ngayon, ituloy ko, no? Balikan na lang natin mamaya. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. From Adam to Moses. Even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Ayon sa talata, dahil sa kasalanan, lahat ng tao ay mararanasan ang kamatayan. Because of sin. Lahat tayo mamamatay, mamamahinga doon sa even your body and soul, you will rest in the Loren, sa ilalim ng lupa. Binigyan ko kayo ng wag muna nating intindihin 'yon, ano. Baka bago sa pandinig natin ayon sa talata, dahil sa kasalanan lahat tayo ay mararanasan natin ang kamatayan. Subalit hindi sila hahatulan sa kanilang kasalanan. Ito ay mahirap na talata, no, upang ating intindihin. 'Di ba? Kasi sinabi na naman ng Biblia, no, they will not imputed their sin sa kanila, no. Ayon sa kaisipan ni Pablo, ang kamatayan ay maghahari from Adam to Moses. From Adam to Moses. Ito yung dispensation number 1. From Adam to Moses, this is about 2,500 years. Mayroong ibinigay na pangalan si Pablo dito. Hindi dispensation of innocence. Saan mo makikita yung innocence in Scripture? Hindi conscience, nor human government. This is a man-made title, no? To fit in their dispensational pattern. So, meron pa tayong mga, di ba? Meron tayong pang mga tawag dito, chart. Anyway, hindi ko sa kanila yun eh, di ba? So, titignan ang aking tinitignan ngayon yung kay Pablo. So, 17, and this I say, sabi niya, that the covenant that was confirmed before God in Christ, the law, which was 430 years after, 30 years after, cannot disannul, no? That is should make the promise of none effect. Basahin na lang ninyo ulit, no? Kasi medyo mahaba itong ating tinatalakay, no? So,
Ang tinutukoy dito, ang kautusan ay dumating 430 years, no? Pagkatapos na ibinigay ng Diyos ang pangako ay kay Abraham. So, ang pangakong ito ay tumutukoy sa ibinigay ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 12. So, ibig sabihin, from Genesis chapter 12, yung promise na yon, bibilangan ng 430 years bago dumating yung law, no? Yung kay Moses. So, ibinigay ng Diyos ang pangakong ito kay Abraham to be a blessing to all the families of the earth. Diba? Siya'y magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Lahat ng mga bansa, tandaan natin, when you see to all nations, referring to Gentiles people, pag sinabi mong nations, no? Malimit ito yung pag nations with S to hidden, no? To Gentiles people. Pag nation, referring to Israel. Holy nation, sabi niya, no? Peculiar people, o yun, no? Yung pag sinabi niyang nation without S, exclusively to his people, ano? By the way, kapag nakita natin yung pangako sa salita ng Diyos, pangako, marami ang tinutukoy dito. Dahil kay Adam and Eve, meron ding pangako. Di ba? Wala bang pangako kay Adam, kay Eve and Adam? Sa Genesis chapter 3 verse 15, ito, master natin to, di ba? Tungkol sa Redeemer, which is referring to our Lord Jesus Christ. Then another promise to Noah. Di ba? May promise to Noah. Hindi na muling palulubugin ng mundo. That's promise. Sumunod, ang pangako niya kay Abraham, if you put in consideration, this is the dispensation of promise. In the book of Larkins or in other books, mayroong dispensation of promise. But before promise, mayroong conscience, human government, mayroong conscience. O mayroong innocent. No? But yung tinuturo ni Pablo, wala siyang tinurong ganon. And even in entire scripture, wala kang makikita. This period of time from Adam to Moses, that is the dispensation of promise. Lahat mayroon silang pangako sa Diyos. So, in Galatians chapter 3, verse 19, wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. And it was ordained, no, by angels in the hand of a mediator. Now, ang kautusan ay idinagdag, naidagdag pagkatapos ng pangako. Pangako muna at idinagdag yung kautusan. Kung ang pangako ay bago ang kautusan ng ating nakikita ayon sa mga talatang binanggit ni Pablo. Ito ang dispensation of promise from Adam to Moses. No? Ito ang unang dispensation na aking nakikita according to the biblical dispensation according to Paul in his letter. No? Now, after the dispensation of promise, the law was ended. Naputol yung law. No? That is in Galatians chapter 3, verse 19. Basahin muna natin yung Romans 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound. No? But where sin abounded, grace did much more abound. Mayroong panahon ng kautusan ay idinagdag in Galatians chapter 3 na ating binasa, verse 19. In Romans 5:20, the law was entered. The law was entered. Mayroong dahilan kung bakit ang kautusan ay pumasok. May dahilan kung bakit ang kautusan ay pumasok. No? Subalit ang mahalaga dito, ang pangako ng Diyos kay Abraham still stands. No? Nandiyan pa rin yung pangako ng Diyos. At ang kautusan ay hindi pinawalang bisa. No? Alin? Ano ang hindi niya pinawalang bisa? Ang pangako, dahil ito ay matutupad during the millennial kingdom. That is God program. Yun ang programa ng Diyos. No? Kahit nagkaroon ng kautusan, ito pa rin pangako ng Diyos, matutupad pa rin. Kahit sila ay failure in the first covenant, there is a new o second covenant sa darating na
panahon, ano? In Genesis, so actually, ito yung plano ng Diyos, ano? Sa tao, no? From the very beginning of their creation, no? In Genesis chapter 1, verses 26 to 28, atin munang daanan nito. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion, to domain, no? O dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man, no? Ano, in his own image, in the image of God created him, no? Male and female created he them. In verse 28, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion, no? Take note, yung word dominion, gusto ko lang makita natin to, over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. So, ang ating unang dispensation is the dispensation of promise from Adam to Moses. Now, actually, yung binasa natin dito, ang plano ng Diyos is mag-rule, no? To rule. Magkaroon ng perfect, sila ay mag-rule to domain, no? Sila yung, kumbaga, sila yung magiging, sila ang mangunguna, no? Now, the second dispensation, meron na tayong first dispensation. Now, the second dispensation is from Moses to Christ with his extension of mercy to Israel in Acts chapter 7. So, yun ang yun ang dispensation from Moses to Christ, no? In Acts chapter 7, it is the dispensation of the law. Yun ang dispensation of the law. Ephesians chapter 3, verses 1 to 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words. Si Pablo ang nagbigay ng pangalan sa ikatlong dispensation. So, meron na tayong dalawang dispensation, no? Dispensation of promise and dispensation of the law. So, yung dispensation of the law from Moses to Christ. To Christ. Ano? So, si Pablo ang nagbigay ng pangalan sa ikatlong dispensation na ito, no, para sa atin, which is the dispensation of the grace of God. Pagkatapos ng rapture, the dispensation of the kingdom, no, ito ang ating pang-apat na dispensation. So, hindi ko na bibigyan ng maraming paliwanag, no. In Galatians chapter 3:19, basahin natin ulit. Wherefore then serveth the law? It was added because of transgression, till the seed should come, to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. In Romans 15 verse 8, now I say that Jesus Christ, ito, tingnan niyo ito, no, was a minister of the circumcision. Si Lord, no, siya ay a minister, he was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm, ano yung confirm niya, as a minister to the Jewish people, the promises, no, made unto the fathers. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus o si Jesus Christ is the minister to the circumcision, to confirm, no, the promises made to the fathers. Subalit, anong nangyari? Hindi siya tinanggap. At ang mga taong ito was rejected, no, dear King. Hindi nila tinanggap our Lord Jesus Christ, no? Hindi siya tinanggap. Anong ginawa nila? Pinatay siya, no? Sinabit siya sa krus. Galatians 3:21. Is the law then against the promises of God? Is the law then against the promises of God? God forbid. Huwag nawang mangyari, sabi niya, no? For if there had been a law given which could have given life, verily, righteousness should have been by the law. Alam natin dahil sa pamamagitan ng kautusan, walang sino man ang magiging matuwid by the deeds of the law. But the scripture had concluded all under sin. Lahat tayo. No? Kung napanood ninyo yung
by the law, ang justification under the law, it is by faith, and the justification for the under grace, ano yan? Justification through faith. Yung dalawa na yan, nakatingin lahat yan doon sa faith of Jesus Christ. Tingnan na lang ninyo yung mga previous lesson, ano? So, ayon sa banal na kasulatan, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan upang ang pangako by faith of Jesus Christ ay ibibigay sa mga sumampalataya, no? Dahil sa ating pananampalataya. Kung ang justification by faith is for the Jewish people, for Israel, kailangan nilang gawin yon. Alam naman natin, binigyan sila ng kautusan, di ba? Moses, there are 3 categories pagdating sa kautusan. Kung ikaw ay magkakasala, gawin mo kung ano yung required ng law. Sa mga nagkasala, merong tinatawag na ceremonial law, no? Merong spiritual law and civil law. Oh, so gawin mo lang yun, no? But culminated yon o nakaano yon sa by faith of Jesus Christ, ano? So ganun din tayo through faith. Hindi lamang sa mga under the grace, our faith, dahil dun sa true faith of na anong ginawa ni Kristo, no? Pag sinabi nating by faith, meron kang evidence na that you have faith na gagawin mo yon, no? So naalala ba ninyo kanina, there is a time when the law entered, and there is a time faith came after the law or the dispensation of the law. So, wherefore the law was our schoolmaster, in verse 24, to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan. Bakit? That Israel may know they are sinners. Israel. So, in verse 20, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Ito ang layunin ng kautusan kung bakit na ibigay upang ipakita sa Israel, no, that they were sinners. Ang paraan ng Diyos upang tuparin niya ang kanyang pangako ay kay Abraham to show them, no, that they were sinners. Kaya pagdating ng binhi, yung Genesis chapter 3 verse 15, referring to Christ, to pay for their sins, they would recognize na ipinangako ng Diyos sa kanila during the dispensation of promise. Now the law could not produce righteousness. Cannot produce righteousness, yung law. In verse 21, ang sabi niya rito sa Ephesians, no? Chapter 2. But now, sabi niya, but now, the righteousness of God without the law, in the absence of law, no? But now, sabi niya, pero ngayon, sabi niya, the righteousness of God without the law is manifested, no? With being witnessed by the law and the prophets. Sabi ni Pablo, in time past, no? The law can't justify a man. Hindi niya pwedeng justified yung man, no? By the deeds of the law. But in verse 21, but now, in time past, hindi pwede, no? But now, ang katwiran ng Diyos ay ipinahayag bukod sa kautusan, no? Or without the law, no? Sinasaksiyan ng kautusan at ang mga propeta. So after the dispensation of the law, ito ang pinakamadaling makilala, no? Ito ang pinakamadaling makilala. After the dispensation of the law, which is the dispensation of the grace of God, no? Dispensation of the grace. It is a secret that was revealed to Paul, no? Ito ay isang misteryo na ipinaalam kay Pablo, no? Ito ang kakaibang panahon sa layunin ng Diyos at una itong ipinahayag kay Pablo. Ito ang dispensation na ito will end, no? When Christ will come para kunin niya ang body of Christ. So, nakailan na tayo, no? So, mula kay Adam pumasok ang kasalanan, ano? Kay Moses nagkaroon ng kaunawaan.
kay Adam pumasok ang kasalanan, kay Moses nagkaroon ng kaunawaan tungkol sa kasalanan dahil sa kautusan. Kay Pablo naman natin ang kapatawaran ng kasalanan, no? So nalaman natin ang kapatawaran ng kasalanan. So far, mayroon na tayong tatlong dispensation from Adam to Moses. That is the dispensation of promise. From Moses to Christ until Acts chapter 7, that is the dispensation of law. From Christ to rapture, that is the dispensation of grace. After the body of Christ cut off, it will proceed, alin ba? The dispensation of the kingdom. Dispensation of the kingdom. Asan yung tribulation? So actually, ang tribulation, itong tribulation period na ito, kung makikita mo yung ano ni Larkins, is a parenthetical, no, sa kanya, no. It is ay bahagi ng kingdom program. At ito ay transition period between the dispensation of grace and the dispensation of the kingdom. Dahil yun ay chastisement, no? Yun ang huling 70 week of chastisement to Israel, no? Yung sa 70 week of Daniel, no? That is yun ang kanyang ang tawag dito, dadaan sila sa paglilinis, ano? During the transition bago sila papasok sa millennial kingdom. So tandaan natin, every dispensation there is a transition period. For example, from the dispensation of the promise to dispensation of law. Ang bansang Israel ay mayroong transition period nang sila ay naligaw for 40 years in the wilderness, no? That is the transition period from promise to law. The transition period from law to grace is 30 years, no? Ito ang panahon na dapat nating malaman, ano, that there is no more law at sila ay nasa ilalim ng biyaya, no? Into the kingdom, there is a transition period of 7 years. And the last dispensation is the Ephesians chapter 1 verses 9 to 10. Ito yung isa pang dispensation, no? Having made known unto us the mystery of his will according to his good pleasures which he had purposed in himself. In verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Ang dispensation na ito will happen, ano, after the millennial kingdom. After the millennial kingdom will have been fulfilled, no? Time will have been fulfilled as per prophecy, no? This kingdom has no end. Tingnan niyo, i-research niyo, no? This kingdom has no end. How about the millennial kingdom? Mayroon ba itong katapusan? Yes, of course. Sabi niya 1,000 eh. But that is the doorstep. That is the doorstep, no? To the fullness of time. 1,000 taon bago tayo papasok sa eternal, that shall never end, no? Ngayon, mayroon dahilan kung ang Diyos ay nilikha niya ang oras or time. Ano bang dahilan? Bakit nilikha ng Diyos kaya yung oras, no? O yung time? The first reason is to measure the duration of all creations, no? Lahat ng bagay na nakikita natin o lahat ng nilikha ng Diyos ay may selyo, no? Kaya selyado ka na, sabi niya, or we can call this word as temporary. Lahat tayo are temporary o mayroong selyo, no? Time is that to measure the creature living or non-living things. To measure our time, no? The second reason that God created time, dahil ang Diyos ay nilikha niya ang lahat ng bagay sa pasimula, and the clock started ticking for the first time at ang oras will end when the time is fulfilled. The second reason ay upang punuin ng Diyos, no? Ng mga perpektong nilikha, definitely to give glory and worship God. Mangyayari lamang ito when time comes to an end, no? So after this time, no, after this time fulfilled, hindi na kailangan sukatin ng existence ng isang nilikha dahil it will be for eternity na doon. That time, no? Now, to recap our lesson. So, malapit na tayo magtapos, mga kapatid.
From Adam to Moses, the dispensation of promise. Merong tatlong promise nating nakita doon. Ano? From Moses to Christ is the dispensation of the law. From Paul to the rapture of the church is the dispensation of the grace of God. After the rapture to the white throne judgment, that is the dispensation of the kingdom. The dispensation of the fullness of time in Ephesians chapter 1, verse 10. Ito ang biblical dispensation na nakikita ko sa banal na sulatan so far. Now, ang sabi ng ilan, ako ay hyper-dispensationalist. I am a hyper-dispensationalist. Ayon sa aking pag-aaral sa mga unang dispensationalist, napag-alaman ko, sila ay may 9, may 7, may 8. Siyempre, iba-ibang mga yan eh. Katulad ko, ang nakita ko, according to Paul point of view, o kanyang biblical dispensationalism, ay 5, no, sa kanya. So, sila ay may 9 na dispensation. Tanong ko ngayon, sino ang hyper-dispensationalist ngayon? According to biblical dispensationalism. Sa panahon natin ngayon, there is the presence of spirituality ng mga masasamang pag-iisip, no, ng tao. Sila ay nagsasalita ng mga bagay na maaring hindi pa nila nakita o naunawaan, no? Para ibagsak lamang ang isang tao, no? So, ibig kong sabihin, sa ating pag-aaral, kuminsan, mahirap yung mag-comment na hindi natin alam yung ating ikino-comment, ano? Kasi hindi ba naman natin pinag-aralan, then we are comment. Dahil ang comment natin is nanggaling, halimbawa sa akin, nanggaling yung point of view na to. Hindi mo pinag-aralan, ano? And then you are commenting to other. So hindi maganda 'yun, ano? So kailangan make it sure na kapag tayo ay nagkakaroon ng ako nga may tanong sa akin, pwede ba akong mag-comment? Of course, sabi ko, 'yun ang pinaka gusto ko kasi pag hindi ko alam, talagang magre-research ako. Aalamin ko. Ganun talaga eh. Ganun tayo, nag-aaral tayo. So kapag may nag-comment, kailangan aralin mo yung comment. So ito kaya ko lang na ibinahagi ito, marami na nagsabi sa akin, yung iba, tinanong nila, ikaw ba ay isang hyper-dispensationalist? Yun na bang iba, inaccuse na ako na that I am a hyper-dispensationalist. At tingin ko naman, parang hindi nila nakukuha yung point of view ko. Ako, yung sinasabi ni Apostol Pablo. But to them, katulad nung tatlong first dispensation, i-research nyo kung makikita nyo in scripture. Conscience dispensation, innocent dispensation, human government dispensation. Wala. Just to ginawa nila yon to fit in their dispensational pattern. Ganun yon. Ako, meron akong to substantiate my claim, meron tayong biblical support na about dispensation of promise from Adam to Moses. Diba? So, balikan niyo yung message natin kung gusto. Kaibigan, no? So anyway, in our present dispensation, ang putulin muna natin doon, ano? Next time, we will discuss about testament, no? And covenant. Kanino ba ito? Are we now under in New Testament? So, magandang topic next time. Anyway, in our present dispensation, ang tanging paraan lamang upang tayo ay maligtas. Ito yung bottom line natin naman, kapatid. Ito ay sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya, no, sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin that by works of righteousness which we have done. So, siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw, no? Marami akong naririnig na messages. They are not under the law, but they are trying, no? They are trying to follow what required by the law. Hindi, parang yung ginagawa nila, hindi pa sapat yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi ganun yung, ako personally, hindi ganun yung proper way ng ating
pag-aaral sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na ba tayo mamumuhay ng ayon sa ikapupuri ng Diyos? Of course, yun ang nais ng Diyos sa atin. Pero parang hindi ka lalago kung hindi ka nakikita sa kanilang simbahan. Ganun yung ganun yung tema eh. Ibig sabihin hindi ka lalago kung actually we are the church. Tayo ang church. Actually yung ginawa natin na yon, anyway, i-search na lang niyo ulit yun, ayaw ko nang, kasi baka sasabihin na naman nila na inahanapan ko ng mga mali. Hindi, kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano yung nakikita ko. Mahal ko lahat ng mga naging kasama ko sa church, no. Hindi ako nagsasalita ng ibig sabihin ang aking ginagawa ngayon. Hopefully magtuloy-tuloy itong aking ginagawa, no, to say the word of God. Kung ano man ang makita ko, kung ano man napag-aralan ko, I will share it. Hindi ako titigil na i-share ko kung ano yung nakikita ko. So, kaibigan, sa oras na ito, no, ikaw ay mananampalataya sa ebanghelyong ito, no. Ikaw ay maliligtas doon sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ito yung ebanghelyo na ating pinanghahawakan, ano. Ang lahat ng iyong kasalanan, no, sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa inaharap, ay kanya nang pinatawad. Kanya nang pinatawad. Totally. Wala siyang itinira. Once and for all. So, malaki ang pag nag-rightly dividing the word of truth ka, in studying the word of God, according to Paul's point of view, marami tayong pag-aaralan. So, even itong pinatawad ka na ng Diyos, past, present, and future, that's all. Pinatawad ka na. Ano ba yung hahatulan sa'yo? Yung bang ginawa mo ngayon? No. Bakit hahatulan? Ibig ba sabihin, hindi pa kumpleto yung ginawa ni Jesus Christ? Tingnan niyo yung mga previous nating pag-aaral, kapatid, at sa mga makakapanood dito. So dahil sa ating pagtitiwala sa ginawa ni Jesus, no, doon sa krus, ikaw ay tinatakan ng Santong Espiritu. Ito ang aking pinanghahawakan, ano? At ang pangako ng Diyos sa iyo, ay buhay na walang hanggan. At ang kaligtasan ito ay secure. Ibig sabihin, once and for all, you are saved. Hindi yung saved ka ngayon, bukas hindi na naman, dahil hindi ka naka-attend sa iyong ginagawa dapat gawin para sa Panginoon, o ikaw ay nagkasala, hindi ka na naman ligtas bukas, no? For sure, kung pinipilit mo na maging favorable sa Diyos dahil sa iyong ginagawa, in one day, maaaring ikaw ay magkamali, magpipil ka. Kaya nga ginawa ng Panginoong Jesus, siya ang nag-fulfill, no, the whole law, no, pagkaroon tayo ng kaligtasan. Iyon ang ating isipin, kapatid. Kung hindi namatay si Jesus Christ at hindi muling nabuhay, wala tayong kaligtasan, no. So kailangan secure. Mayroon tayong eternal security. Dahil ikaw ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos in Colossians chapter 3, verse 4. We are hid with Christ in God. Sabi niya doon. So sana naging pagpapala itong ating pag-aaral sa isang maikling panahon. I hope na nawa pag-pray din ninyo ako sa mga willing na makapag-share pa ako sa Word of God. I-bless niya itong aking by way of ito na yung aking pinaka-ministry sa aking buhay, no? Ito na yung aking gagawin para sa Panginoon, ano, to search the scripture and share it. So let us pray. Let me close in prayer. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito, sa mga pag-aaral namin. Alam po ninyo ang aking mga weaknesses sa aking buhay, kung paano sa pagbabahagi, kumisan
kulang, Panginoon, ang aking pananalita. Pero my desire, Panginoon, na alam po ninyo na mayroon po akong pagnanais at pagnanasa na maibahagi ko ang inyong mga salita. At marami pong salamat sa aking kapatid na nakakasama sa aming pag-aaral. Alam ko mayroong mga bagay na mga katanungan at mayroong mga bagay na kuminsan na hindi namin maintindihan. Pero naniniwala ako na ito ang simula upang maintindihan namin ang iyong salita. Ito ang magiging dahilan para kami ay matutong mag-aral sa inyong mga salita. At sa mga taong nagbubukas sa aking mga topic na ibinigay mo sa akin personally, at nawa po maging pagpapala sa marami. At pinupuri ka po namin sa aming buhay dahil binigyan nyo kami ng kaligtasan. It is a free gift at ito ay hindi namin matutumbasan sa aming mga mabubuting gawa at upang kami Panginoon, ay wala kaming bahagi sa ginawa mo, Panginoon, kundi yung kami ay nanampalataya lamang. Nawa makita ito ng marami na yung ginawa ng aming Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay, nabuhay, subalit siya ay muling nabuhay. At ito ang aming pag-asa na someday kami pong mga nanampalataya sa iyong ginawa doon sa iyong ebanghelyo, sa ebanghelyong ito, kami ay magkikita-kita doon sa lugar kung saan mo yung pinangako mo po sa amin. Ito po ang aking dalangin at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, amen. So, maraming salamat sa mga kapatid na nakasama ko. Si Carson, kasama natin pala, no? Bro, maraming salamat. At si Brother Ariel, si Barsilay, Camille, si Brother James. Ito, marami akong natutunan sa paggigitarang kapatid nito. Gustong-gusto ko. Si Mylene, sa mga kapatid na kanina. At maraming salamat. Maging sa mga manunood pa dito sa ating programa, I will pray for you na pagpalain kayo ng Panginoon. So, maraming salamat po sa lahat nanood sa programang ito. At muli, God bless. At si Brother Nemi, di ko alam kung ibalikan mo na lang itong message natin, kumusta ka na lang dyan, Brad. So, muli, God bless po, and to God be all the glory next time muli. Maraming salamat, kapatid.